Hey guys, what's up? Adontos Raymond here. So, ito guys, another day, another batch of orders for processing. Okay, so test video na tayo. So, for this test video, umpisahan natin dito sa Umarex Glock 19 Gen 5. Okay, so this is the standard, hindi siya yung MOS. Okay, so order to ni Sir Boss Carl ng Cagayan de Oro City. Okay, so ayan. Boss Carl. So, nagtanong sa akin si Boss Carl kung mas maganda raw ba yung MOS. Sabi ko sa kanya, medyo parehas na sila kasi nga parehas yung size. Yung advantage ng MOS is that pag magkakabit ka ng optics, mas okay siya. Kasi nga, yung plate ng MOS, nakapantay siya dito, nakalubog. Hindi siya katulad ng standard na ipapatong mo yung plate dito. Tapos pag nagkabit ka ng red dot, nakaangat na masyado. So, pag hindi kayo masyadong familiar, i-visualize ninyo, parang worst case, ano mas maganda? Yung optics nandito o yung optics nandito? So, bumabaril ka, di ba? Siyempre, mas maganda yun dito kasi sanay ka na gumamit ng iron sight eh. So, maganda, pag nagkabit ka ng optics, kahit pa paano, nagko-co-witness siya dun sa iron sight mo. Kumbaga, ito yung iron sight, di ba, nakaganyan, kunyari. Maganda, yung red dot mo, nandito lang. Ganun siya. Parang co-witness lang siya. Kasi sa naman, nandito yung iron sight mo, tapos yung red dot mo nandito. Ngayon, nagigets niyo. So, yun lang naman. So, ito, papakita ko sa inyo. Ito yung itsura ng standard. O, di ba? So, parehas na siya dun sa MOS. Kung ano yung itsura ng MOS. Pero, pag tinignan mo sa ibabaw, wala siya nung parang screw. Kasi nga, ito, standard siya. Hindi siya nakalubog. So, yun na naman yun eh. Ganun na naman siya. So, if you have any plans, kasi hindi naman lahat kasi ganito eh, ang Glock 19 kasi actually ginawa siya for concealed carry O sinasabi ko sa tunay na baril, concealed carry. So pag sinabi concealed carry, yung bang pang self-defense, dala-dala mo siya, di ba? Maganda, maliit, di ba? Compact lang. Ngayon, pag compact siya, tapos kinabitan mo siya ng optics, tapos nagka-concealed carry ka, magiging bulky yung pistol mo. Di ba? So, yung iba, ginagawa pa rin nila, gumagawa sila ng paraan kasi nilalagay nila sa mga bag or something. So, kahit na may optics, hindi sila sa gabal. Pero paano kapag dito mo siya nilalagay sa hip? So, tendency, medyo bulky, baka pwedeng makita yung optics. Parang ganun. Ngayon, hindi rin naman lahat ng tao na bumibili ng Glock 19 ginagamit for concealed carry. Yung iba, parang gusto lang nila, compact lang. Kasi kung mapapansin mo yung Glock 19, mas eksakto siya sa kamay compared sa Glock 17. So, ayan. Nakita mo nyo, di ba? Ayan. Pag kinawakan ko yan, tada, sakto siya, oh. Ganun. So, kanya-kanya. Kanya-kanya, di ba? Kapag, syempre, pag Glock 17, nakalabas ng konti ito. Tapos ito, mas mahaba na konti pag Glock 17. Ganun siya. So, wala talagang wala siyang one size fits all. So, it's more on preference ng tao. Kung ano sa'yo, kung ano yung trip mo or something. Actually nga, nung Glock 19 din. Nakalimutan ko na. Ewan ko na, hindi natin kung ito mahaba eh. Okay, so, Sir Carl. Okay, so yung magazine ng MOS at saka itong standard, parehas lang. Tapos, parehas din sila na yung ina-adjust is yung hop-up na sa harap. No? So, meron din siya kasamang tool, yung Allen wrench, ayan. So, kung gusto mong adjust, kung kailangan mo adjustin yung hop, nasa harap siya. So, kung gusto mong increase yung hop clockwise, to decrease counterclockwise. Okay? So, ito, testingin natin. Lagyan natin ng gas. Okay? Alright. Tapos, lagyan natin ng BB. Siguro mga 8 pieces lang, okay na, no? So, yan. So, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Okay, so inserting. Alright. So, usual, our chrono is over here. Yan. 343.9. 333.7. So, yung blowback niya, ganun din. Same siya dun sa MOS, yung blowback, yung malakas. Kumbaga snappy, no? Snappy siya. Parang ganun, hindi siya malamya. Alright, 329.6. 325.7.
Okay, sa tingin ko kailangan ko nakarga ng konting gas. Parang medyo humina na konti kasi mamaya mabitin tayo eh. Okay? Ngayon, si Sir Carl, actually, meron siya tinanong sa akin. Sabi niya, yung FPS daw, gusto daw niya makita yung test para makita niya FPS kasi nga daw nakita niya yung MOS, umabot daw ng 416. Sabi ko, sir, actually, kasi tinanong niya ako, sabi ko, mga nasa 330 lang yan. Sabi niya, ba't ang hina? Ba't yung MOS umabot ng 416 or 380, ganun? Sabi ko, actually, ang mga FPS kasi may regulation sa Taiwan, no? So, bawal malakas. Sabi ko, dapat nga yan, less than 1 joule. Ganyan. Tapos sabi niya, bakit yun? Ang sagot ko dyan, hindi ko alam bakit. Okay, so ngayon, ito, may papakita ako sa inyo. Ayan guys, so, sa box makikita mo, no? Ayan, no? Ko alam kung makikita, no? Ayan. So, yung joule, ayan, makikita mo, sabi yung joule. Ito yata, teka, wait. Metal slide. Ito, yung pangalawa. Energy. Less than 1 joule. Joule yung parang yun yung lakas eh. So, hindi siya FPS. Para makuha mo yung joule, parang i-multiply mo yata yung FPS saka yung bigat ng BB na gamit mo. Yun yung pinaka-energy. Kaya, mas mabigat yung BB, mas masakit. Mas masakit siya. Mas mataas yung joule. So, kunwari, sabihin natin, ito yung gas na gagamitin mo. Okay? So, constant yung pressure, di ba? Tapos, yung BB mo, 0.20. So, yun yung FPS. Pag ginamitan natin siya, let's say, na 0.30, which is a heavier, 50% heavier BB, yung FPS mo, bababa. Okay? Kasi, mas mabigat na yung BB eh. So, yung flight niya, mas mabagal. Pero yung joules niya, mas mataas. Kasi nga, mas mabigat siya. So, mas malakas yung energy, yung force niya. Hindi ako sure kung kinetic or potential eh. Kinetic energy yata. Okay? So, ganun siya. Alright? So, yun. So, ngayon, testingin na natin yung accuracy. Actually, yung box ko, wala na akong empty na bilog. Pero, re-reuse ko na lang yung mga ibang bilog. Check na lang natin. Okay, so for this one, merong nagsa-center, merong sa ilalim. Sa tingin ko, ano yata ito eh. Wait lang, meron lang ako ito-testing eh. Meron lang ako ito-check. Okay. So yung hop-up kasi nito naka-maximum. So hindi ko alam kung yung nagko-cause kaya nasa 6 o'clock yung hits. Alright, so Sir Carl, check nyo na lang pagdating sa inyo. Alright, so depende kasi rin to kung ano yung BB na gagamitin. Okay, so ayan. So, nag-open na yung slide, removing the magazine. So, ayan. Wala nang bala. So, pull back. I always pull back para hindi makayod yung slide. Kasi yung slide niya, although it's made of metal, okay, so yung marami pa rin tatanong sa akin na to, ano ba yan, full metal ba yan? Full metal. Guys, pag sinabing Glock, half metal lahat yan. The upper part or the slide is made of metal, tapos yung ilalim, it's made of plastic or ABS or polymer. So, tunay polymer siya. Kasi pag sinabing plastic, maraming klaseng plastic. ABS, nylon, polymer, ewan ko pa yung iba. Alright? So, ganun yun. Pero basically, it's plastic. Alright? Ganun ang Glock. So, mga high kappa, ganun din ang mga high kappa. Pero meron mga high kappa, like if it's a 1911 high kappa, like mga P14, ganun, it's full metal high kappa. Alright? Pero pag sinabi natin mga 2011 high kappa, like T-Rex, EMG, Pit Viper, KP19, KP19S, lahat yan half metal. Yung metal, yung ibabaw, plastic yung hawakan. Alright? So, ito, hammer down. Okay, so, okay na to, Sir Carl. Ay, pa ko mamaya para mapadala ko sa inyo tomorrow. Alright, so wait, mali. Next unit is the G&G Lev AR-15. So, actually, kagabi, may pinaroses tayo na Lev AR ngayon. Meron na naman. Kasi hindi kasi umabot kahapon. Dapat kasabay ito kahapon. Kaso nga lang, si Sir JB, medyo na busy. Hindi siya nakapag-send ng payment. Kaya hindi ko na-process. So,
Ngayon ko siya na-process kasi kagabi lang siya nag-send ng payment. Okay? So, ito. Sir JB, testing lang natin. Then, padala ko na sa inyo. Alright, so ito, yung manual. Ito, sir. Okay, so as usual, this is the high power version. Alright, so okay, so ayan. The high power version. Wait. Sino ba? Baliktad. Okay, yan. High muzzle velocity. High muzzle velocity. Yan, high muzzle velocity. Okay. So, removing. Testingin natin. Lagyan natin ng BB. So, ito, gagawin mo. Kasi pinakalabas yan, di ba? So, medyo papasok mo muna konti. Yan. Ganyan din mo siya. Papasok mo muna. Tapos, saka mo papatong yung loader. Okay, so ayan. So hindi ko alam kung ilan yung nilagay ko. Maximum yata na to is 30, 32. Okay, something like that. So, alright. So ngayon, kargaan natin ng gas. Ano ba to? Okay. Alright. Check natin. Teka, tingnan ko lang kung may ano ba, okay ba. Okay naman. Amoy bago naman. Okay naman siya. So, okay. So, wala naman tayo, ano. Kasi baka mamaya may, hindi ko napapansin. Hindi ko naman, basta pag ako, kaya nga ako, ayoko magbenta ng second hand. Minsan kasi may natatanong sa akin, second hand stuff. Ayoko, tsaka minsan pag may nagbebenta sa akin ng yung mga used na pistol, mahirap kasi alam mo yun, meron mga internal defect eh. Kaya ako talaga parati brand new lang talaga binibenta ko para at least galing na siya sa factory, napunta kasi supplier, napunta siya sa akin, napunta siya sa inyo. Gets nyo? So parang less problem or mas may peace of mind ako na brand new yan. Gets? Okay, so fiber optic front and rear sight, no? Actually flip up to. Flip up. Pero yung flip up niya, hindi na siya fiber optic. Hindi okay yung flip up actually. Mas okay yung ganyan na naka-fiber optic. Mas nakikita mo siya, di ba? So, ayan. Alright, so, ano ba to? Switching, no? Red. Tapos, kasanan natin. Okay, so ayan. Check natin kung ilan FPS. Baka mamaya kasi 300 to eh. Mayari tayo kay Sir JB. Okay, ito medyo malakas. 504.1. .2 Make my day. Ang Western Cowboy, di ba ganito? 497.3. Nako, umulan na naman. 496.8. Okay. Ayan, Sir JB, okay na tong unit mo. So, medyo mabigat, no? Actually, kailangan ko natin mag-practice ulit na tong lever natin. Okay, check ko naman yung accuracy mo. Tingin ko naman okay naman to. Okay. Ngayon, actually, kailangan gamitin mo yung sir, gamitin mo to. Ito, parang tawag dito chick rest eh. Tapos yung parang meron siyang dummy rounds, di ba? Kailangan gamitin mo siya. Kailangan mo siya ikabit dito. Kasi pag wala, pag dinikit mo yung chick mo dito ng ganyan,
hindi mo maa-align yung sight mo. Yan, no? Mangyayari, mataas ito, kumbaga, hindi mo makikita yung front sight, magko-cover siya. So, nasa mababa yan, no? Hindi mo makikita. Kaya dapat ikakabit mo yung cheek rest. Para pag dikit mo ng ganun, mapapansin mo eksakto siya. Yan, no? Yan. No, mababa kasi yung mukha ko. So, nakikita ko lang itong rear sight, di ko nakikita yung front sight. Ganun siya. Kaya, kailangan talaga ikabit yun. Okay? Pero kumbaga, hindi naman ibig sabihin hindi ko siya magagamit. Magagamit mo siya, yun nga lang, kapag sinagad mo ng ganun, mas mabagal kasi para mag-a-align ka pa, maghahanap ka pa eh. Pero kapag kinabit mo yung cheek rest, gaganon ka lang, mas mabilis yan, no? Gets mo? So, ito, ngayon, tika lang. Kinusa ko na ba? Hindi ko pala. Pagka, ano ko, nga ito, lalakas ka eh. Kakaroon ka ng muscle dito eh. Bigat eh. Okay, nanambala. As usual, very accurate. Okay, so, ayan Sir JB, okay na tong unit mo. So, babalik ko na siya sa box. At, teka lang, dito ba yung ano? O, ito, nandito naman yung cleaning rod, no? Declogger. So, kompleto naman to. So, ayan, ipapadala ko na sa inyo to. Okay? Ayan, okay. So, wait lang ha. Antayin niyo lang. Give me a couple of minutes. Tapusin ko lang yung testing and then papadala ko na sa ito. Maliwanag pa naman eh. 5 o'clock pa lang naman. Okay. So, ano ba yung next? The next is order ni Sir Mark of Cebu City. Sir Mark, your order. The Walther PDP Compact. Okay, the Umorex Walther PDP Compact. Ito yung may optics, no? So, right, so yan. Tada! Tada! Stig to actually. Medyo parang macho na, parang, kasi alam ko kasing size yung Glock 19 eh, pero siya parang ano eh, parang medyo macho na Glock 19. Tama ba ako? Alam ko kasing size yung Glock 19, di ba? Oh! Nag-tempo, nagsabay silang dalawa. Hindi ko naisip yun ah. Dati nga gusto ko nga gawa ng review eh. Hindi, mahaba pala ng konti. So ito, sa mga review, comparison. Ayan, mahaba siya ng konti, no? Tapos yung magazine, ay mahaba rin ng konti. Ayan guys, so sa mga nagtatanong, di ba? Konting-konti lang naman. Pagdating doon sa ibabaw, yan, kata mo medyo mas macho si Walther PDP. Okay. Yan. Okay, so for the Walther PDP, parang same siya dun sa mouse, no? Meron siya kasamang plates, tapos ito pang-adjust ng rear sight. Front and rear, rear sight. Adjustable yung rear sight eh. Okay, so oo nga pala, may naalala ako, Sir Mark, nakalimutan ko doon sa vlog ko sa video. Guys, fixed outer barrel pala to. Itong barrel niya, nakafix yan. Hindi sa dati nag-vlog ako, hindi ko nasabi yun kasi hindi ko alam eh. Bandang huli ko na nalaman. Ayan guys, oh. Oo nga, hindi yan. Nakita niyo, di umatras yung barrel, oh, di ba? Nakafix pala. Ayan, oh. Okay, so, tulagyan natin ng gas. Para ma-testing na natin. Where's my magazine? Okay, 8 pieces. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Okay. So yan, medyo naka-usli siya ng konti. Compared dun sa Glock 19, di mo mas eksakto. Pero ang galing ng pagkakagawa na ito. Kasi ito plastic lang siya, hindi siya rubber. Pero maganda.
Okay, so to. Check natin. Firing. 400.4 FPS. 385. So, ano siya, mas snappy siya compared sa mga Glock kasi naka-fix outer barrel siya. So, parang pag umatras yung slide, hindi sagabal yung barrel eh. Kaya mas mabilis. Kaya mas snappy. Diba dati sinabi ko doon sa vlog? Snappy! Hindi ko na-realize yun na naka-fix outer barrel pala ako. 347. Pero ano to, kailangan dagdagan konti ng gas. Kasi kulang yung pumasok. Konti lang. Alright, so ngayon testingin ko. Okay, may 4 pa ako. Accuracy test. Tingnan ko lang kung accurate to. Itong ano, out of the box. Gitnang-gitna siya. Ito, gitnang-gitna eh. Kung nga pala, adjustable pala to. So, adjustin mo na lang if ever na hindi siya accurate sa inyo. Pero sa testing ko, gitnang-gitna yung unang 2 putok ko. Tapos yung pangatlo, siguro nagmamadali na ako, medyo umangat pang konti. Tapos yung pang-4, medyo sa baba naman. Okay. So ngayon, ayan, nag-open na yung slide kasi wala na siyang bala. Alright, so pull back. Ambidextrous to, ayan, kung mapapansin mo, ito, ambidextrous. Actually, yung Glock ano eh, yung Gen 5 ambidextrous din yun, yung slide catch. Oh. Pero yun nga, wag mo siyang, wag mo siya ipa-press down para hindi siya mapudpud. Yun na naman yung parati ko sinasabi, di ba? Ayan. So, hammer down. Yan, ambidextrous. Yung kanal niya, kabilaan eh. Kanal lumag. Okay? So, Sir Mark, okay na to. Alright, so, ako na lang to, then padala ko sa inyo. Kasama yung mga gas, no? Yung mga order nyo na gas and BB. Okay, so ngayon, for the last unit, we have the KP07. This is the by KJ Works. So, ano to? 1911 MEU. Okay, so MEU means Marine Expedition Unit. Parang ginagamit siya ng mga Marine. Kasi nga, goma yung hawakan. Alright, so, yan. Okay. Yan, so, move ko lang yung ano to. Ito yung magazine niya, silver. So, yan. So, to goma to eh. Yan, rubberized siya. Kasi nga, di ba, pag marine, dumadaan sila sa tubig. So, madulas. Kaya, goma. Yata yun yung sa tingin ko. Kaya ganun. Kaya siya goma. Okay. Yan, tapos ito, meron din railing for accessories kung gusto mo kabitan. Yan. Alright? So, kasahin ko lang. Andali. Ngayon, teka lang. May naisip lang ako. Hindi pa pala. Yung mga mas bago kasi steel. Yung mas bagong model ni KJ Works, like the KP19, di ba? So ito yung mga luma eh. Sa lumang model, so hindi pa siya Tapos yan, hindi pa siya naka-fix. Gumagalaw pa yung outer barrel. Okay. So, testingin natin. Teka lang. Lagyan ko ng BB, tapos lagyan natin ng gas. Ako never naman ako nagkaroon ng problem sa mga ganito. No, sa KP07, never pa ako nagkaroon ng problem. Kaya nga actually, mas gusto ko yung mga teka, nasan ba yung gas na to? Ayun, sa harap. Kaya mas gusto ko magbenta yung mga quality products para less problem, less error, less defect, ganyan, or less repairs, less nasisira. Kasi syempre, di mo na ma-enjoy yung unit pag nasira eh. Kaya kailangan din syempre, alagaan nyo din. Kasi hindi naman to real firearm na, pag real firearm kasi, mapamura, mapamahal, di ba? Yung quality niya, more or less the same eh. Talagang hindi sila masisira. Kasi nga, sila eh, parang sumasabog sila eh. So pagka light duty sila, masisira sila. Eh ang airsoft kasi hindi siya ganun. Ang airsoft kasi light lang siya eh. So nakabase siya sa presyo. So pag mura siya, more or less, katulad niyan, hindi naka-steel yung mga parts. Tapos pag medyo pricey, medyo mas maraming steel parts, may mga naka-fix outer barrel,
may kung ano-ano, parang ganun. Okay? So, ayan. Alright, so to. Kinarga ko na ng gas, nilagyan ko na ng BB. Inserting the magazine. Okay na, mukhang okay naman yung hop-up, hindi naman nahuhulog. So, let's check. 330.5. Okay. Ngayon, Boss Darwin, this, mga KJ Works, ano siya, dual power siya, so pwede siya CO2. Naalala ko kasi, nung ginamit ko yung 12, parang medyo malamya. Okay. Parang malamya, mayroon pa explain eh. So, pwede rin siya 14. So, kung gusto niyo mag-14 na lang kayo for this, para mas malakas yung blowback niya, para mas solid. Ganun. Kasi ito, dual power to. Actually, ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Ito nyo yun, yan, parang meron dimple. Diba? So, yan yung para sa CO2 magazine, kasi nga, payat to eh. So, pag lalagyan mo ito ng CO2 magazine, hindi, yung meron din kasi isang magazine na pang CO2 lang. So, dual power siya, pero magkahiwalay. Hiwalay yung CO2 mag, tsaka to green gas magazine lang to. So, yun. So, ito, gamitin mo ng 14, pwede to. Okay? So, yan. Para mas snappy. O, 7. Okay naman, no? 326. 325. Okay, so, ayan. Okay na to. Kargaan ko lang ng gas. Baka kasi mabitin tayo, hindi mag-open slide. Kaya umulit na naman ako. Ayoko na umulit. Tabing itong nozzle ni mga, ni Updyne eh. Okay, so ayan. Ngayon naman, check ko yung accuracy ng unit mo. Hanap tayo ng bilog. Ano bang pwede? Ito na siguro to. Okay. Ilan ba yung bala ko? 7 lang ba yung nilagay ko? 3 shots lang. So anyway, lahat naman, center. Actually, this is a very accurate gun. Dati ko pa to... so yung mga bagong batch ngayon, naka-aluminum barrel na siya. Hindi na siya naka-brass barrel. Yung mga dating unit, naka-brass eh. Ito, aluminum na. Alright? So, nag-opening slide, removing the magazine. Wala ng bala. Yan. So, hammer down. Okay? So, ayan, Boss Darwin, okay na tong unit mo. So, papako na lang to kasama ng gas sa mga BB. Then, dali ko na siya sa courier tomorrow. Alright? So, to everyone who ordered, thank you for your order. Again, thank you sa tiwala. Okay. Ayan, guys, legit tayo, Sabihin nyo, ini-scam ko kayo. Ayan, may test video na, Okay? And to everyone who's watching, thank you for watching. Until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.